At heto po, no, pag-usapan natin itong matinding banat ni Congressman Chua, kamukha ni Jackie Chan. Kasi binabanatan niya itong si Vice President Inday Sara Duterte. Ang sabi niya, pinagbibintangan niya si VP Sara na dinidelay raw ni VP Sara ang impeachment trial. Si VP Sara pa ngayon ang nagdi-delay ng impeachment. Di ba? Tingnan nyo gaano ka garapal itong taong ito. Na si VP Sara, wala naman siyang ginagawa. Si VP Sara, focus siya sa kanyang mga trabaho bilang vice presidente. Pero siya, pinagbibintangan niya na dinidelay ni VP Sara. Paano yan i-delay ni VP Sara? Ha? Ganyan na ba kapangyarihan si VP Sara na pwede niyang kontrolin ang mga nangyayari sa Senado? Nakakatawa nga eh. Si VP Sara raw ang dahilan kaya raw na-delay itong impeachment trial. Sila excited na sila eh. Kasalanan ba ni VP Sara na yung mga bangag 11 na yan, hindi nila matanggap na si Senate President Alan Peter Cayetano po ang Senate President? Kasalanan ba yan ni VP Sara? Mamaya pag-usapan natin yan. At pangalawa nating pag-usapan ay syempre, pakikinggan natin itong interview ni Professor Malu Tikia, itong political analyst, no? In-interview po siya sa One News patungkol po sa ano ang posibleng mangyari sa career ng mga Duterte. Okay? Maganda po ito kasi po si Malu Tikia is a proven na magaling na political analyst, and most of his analysis ay naging totoo, okay? Nung predict niya dati na mananalo si VP Sara at si Bongbong Marcos, nangyari. Hindi kagaya nila Llamas, nila Falses, nila Christian Isguera, na predict sila ng predict, analyze sila ng analyze, wala namang naging totoo sa kanilang analysis. Di ba? So, maganda po ito, no, na mapakinggan natin itong si Professor Malu Tikia sa ano yung takbo ng politika natin dito sa Pilipinas, especially dito sa Duterte brand defined by former president. Okay? Is a political to beat. Yan ang sabi ni Professor Malu Tikia. Okay? So bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, wala muna tayong batian ngayon ha. Babawi ako sa susunod na vlog natin. Paki-like muna at saka paki-share para katalat ito sa taong bayan. Okay? At mag-comment kayo, no, kung gusto niyo bumati para ma-shoutout ko kayo sa next vlog. At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Donmar TV, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube. Pindutin nyo lang ang subscribe button dyan. Updated na kayo lagi sa ating mga maiinit at trending na balita. Okay? Without further ado, unahin muna natin itong si Jackie Chan. Itong si Congressman Chua. Okay? Bakit nasabi ni Congressman Chua na si VP Sara raw ay sinadya raw na i-delay itong impeachment trial? Kapangyarihan. Ganyan siguro ka-powerful si VP Sara na kontrolado niya na ang lahat. Sila ngayon, alam ko naman nagpapanik na sila ngayon, itong mga congressman. Kasi isa lang yan, wala na tayong paligoy-ligoy pa ha. Wag na tayong magbulahan. Natatakot sila na maging presidente si VP Sara. Kasi alam nila na kapag maging presidente si VP Sara, goodbye mga flood control kawatan. Totoo yan. Anong sabi ni VP Sara? Sa mga kalaban ko sa politika, I will not do revenge. Okay? I will not do revenge. But, yung mga may sala sa ating gobyerno, yung mga nag-aabuso na mga government officials, mga politiko, mga politika na nag-aabuso sa pera, nilustay ang pera ng taong bayan ay mananagot. Yan ang sabi ni VP Sara. Heto po, panoorin natin si Jackie Chan ha. Itong si Chua. Play natin. Alam po natin yung nangyayaring sigalot ngayon sa Senado. Sa tingin niyo ba, may chance ba na gamitin ito ng pangalawang Pangulo o ng kanyang kampo para i-delay yung trial na mangyari sa July? Tingin ko po, right from the very beginning, yun naman talaga yung kanilang strategy. Dahil kung titingnan po ninyo yung pagkakaso. Strategy raw ni VP Sara na i-delay ang impeachment trial. Actually, si VP Sara, hindi naman siya ang nagdi-delay ng impeachment trial. Sa tingin ko, ang nagdi-delay ng impeachment trial, itong mga bangag 11. Kasi hindi matanggap ng mga bangag 11 na nanalo itong si Senate President Cayetano. Wala silang numbers eh. Na kasi sila hindi nila mapapaniwalaan yung nangyari na napalitan si Soto. Napalitan si Soto kasi biglang sumipot si Senator Bato. Doon sila nagulantang Pagkasipot doon ni Senator Bato, sabi nila wala na. Lugi na talaga tayo dito. Anong nangyari? Natanggal si Tuta Soto. Nung natanggal si Tuta Soto, natanggal rin si Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee.
Di ba? Nung natanggal sila lahat, hindi na nila hawak ang flood control investigation sa Blue Ribbon. Hindi na nila hawak. So, biglang nagpanik ang lahat. Biglang nagpanik ang Malacanang. Ano ginawa nila? Wala na. Yung Cayetano Black, tinodo na nila. Kinasuhan nila si Jinggoy, nakakulong ngayon. Si Senator Bato, huhulihin na nila kasi tinutulungan nila ang ICC. Na ang dating sabi ni BBM na walang karapatan ng ICC na manghuli dito sa Pilipinas in any shape or form. Pero anong nangyari? Ang kanyang sinabi ay kinain niya rin. So, ayan, si Bato. Si Joel Villanueva at itong si Chis Escudero, dati na itong maingay sa flood control. Tinutugis. Tinatakot ngayon. Ito, anong nangyari kay Chis? Bumaliktad. Si Joel ngayon, usap-usapan na may tendencying bumaliktad rin. Kasi sometimes itong mga politicians, pipili sila sa kanilang prinsipyo o makulong ka. Dalawa lang yan. So, apat na. Tapos si Marcoleta. Plano pa nilang kasuhan si Marcoleta, di ba? Kung ano-anong mga binibintang nila kay Senator Marcoleta sa kanyang asawa. Tapos ang pinaka-latest, si Robin Padilla tumutulong rin ko ba to? Kasuhan rin nila. Itong si SP Cayetano, plano rin kasuhan nila. Okay? 7. Ilan na lang ang matitira sa Cayetano Black. So kapag mangyari raw yan, hindi na raw requirement ang 16 na senador na ma-impeach si BP Sara. So yan ang layo nila. Double time sila ngayon. Tapos ngayon, pag pinagbibintangan, si BP Sara ang strategy nila yan na i-delay ang impeachment. Tago, bobo. Kontrolado ba ni BP Sara ang mga pangyayari dyan sa Senado? Sunod-sunod ng pagkakataon. Nung araw po na kami po ay nagbubutuhan sa plenaryo para po sa dito po sa impeachment, yun din yung araw kung saan nagkagulo po yung leadership ng... ang tanong ko sa iyo, Joel, kasalanan ba yan ni BP Sara? Si BP Sara ba yung nandoon sa Senado para nang gulo? Bakit mo pinagbibintangan ngayon si BP Sara? Anong koneksyon? Basta lang makabanat ka? Hindi yan maganda, Joel. Yes, Chua, hindi yan maganda. Anong koneksyon sa pinagsasabi mo na si BP Sara ang nag-delay dahil dyan sa gulo sa Senado? Walang koneksyon. Kahit anong iisipin kong bali-baliktarin ko, kahit ipilit ko pang sabihin na si BP Sara ang nagpa-delay, hindi ko talaga masagap sa isipan ko. Hindi ko talaga maipasok yung narrative na yan na si BP Sara ang nag-delay sa impeachment trial. Anong sabi ni BP Sara, Joel? Sinabi na nga niya, bloodbath, ready na kami. Naghihintay na lang siya kung ano ang desisyon ng Senado. Di ba? Tapos ngayon, pinagbibintangan mo si BP Sara? Gago ka ba? Saan ang utak mo ngayon? Senado. So yung araw naman po na itatransmit po yung articles of impeachment sa Senado, yun din yung araw kung saan nagkaroon ng barilan di sa Senado. So marami po ang nagsasabi na baka may connection din ito. Baka talagang gusto nila malihis yung totoong issue po. Yung barilan sa Senado, si BP Sara pa ang pinagbibintangan nila na si BP Sara ang nag-delay sa impeachment trial. Matakin nyo, hindi nga nila napipredict, akala nga nila noon na itong Cayetano Black haharangin itong impeachment trial. Kaya raw nagpalit ng liderato, nagkamali sila doon. Di ba? Ano ginawa ng Cayetano Black? Tinuloy ang impeachment. Napahiya sila doon. Tapos, sasabihin mo ngayon na si BP Sara ang magdi-delay sa impeachment? Alam mo na walang kinalaman si BP Sara dyan. Ang ginagawa mo lang ngayon, Joel Chua, paninira kay BP Sara, which is hindi na kayo pinapaniwalaan ng taong bayan. Yan ang hirap sa'yo. Kaya hindi kayo mananalo sa mga ganyan ninyong mga taktiko at mga script ninyo eh. Kaya galit ang taong bayan sa inyo sa mga paninira nyo kay BP Sara eh. Dito, sa totoong dito po sa Ang sarap kurutin itong si, ni Joel Chua. Nakakagalit talaga. Ang sarap mong kurutin yung mukha mo. Kurutin ko yung mukha mo eh. Pero bad yan, Don Mar. Bad yan. So sige na lang. Ipagpatawad na lang natin, no? Naratibo nila yan eh. Halik sila sa mga amo nila eh. Tuta ito lahat eh. impeachment. Ay nako, Joel Chua. Ito, pakinggan natin itong si Professor Malutikia, itong mga nangyayari ngayon sa politika. Ano kaya ang magiging future ng ating politika? Ito. Panoorin pa natin si Mamalu. To talk about plots, destabilization of reputations, and otherwise. We have live in the studio, political strategist Malutikia. Mamalu, thank you po for your Good time. evening, Lord. Magandang gabi sa mga nanonood and it's a pleasure to be here. I think 2016 tayo huling nag-usap, Oo nga, harapan. no? Ganun katagal. Iba pa yata yung inaakala natin mananalo ng presidente noon. Parang. Pero meron pa ako ng USB. Talaga? Na nasa latag, ginagamit ko pa siya. Oh. Alright, so, Mamalu, dati tinanong kayo of
if you were to rank the Malacanang spokesperson, 10 being the highest, 1 being the lowest, you'll give her a 5. Pero that was several days ago. Ngayon ba may bago kayong ranking sa kanya? At may iba matataas yung mga grades binibigay sa kanya kasi supposedly, hindi lang invoice na tinitrash out niya, may emosyon pa. Well, ako, from 5 siguro 3. Uy. Pababa ako dahil imbes na hindi mo pinapainit yung sitwasyon, lalo nagiinit yung dalawang kampo at yung mga nanonood napipilitang maging divisive na at talagang pumupunta na sa bawat kampo. Mahirap yon dahil hindi mo makuha yung sentimento ng tao, ng karamihan ng tao sa isang bagay o isang issue. Yung iba, o sabi, yung iba may problema daw sa yung kanyang persona as vlogger, pag nagsasalita siya. Although may disclaimer naman siya sa simula, no, na ang opinion niya kay kanya lamang, pero iba rin yung USEC na nagsasalita pagkaharap yung Malacanang press corps. May nakikita ka bang problema ron? No, tama ka, Lords, no? Kasi nakilala siya una as a vlogger at yung meron siyang character na pine-perform dun sa vlogging niya. Nung naging USEC, akala ko titigil siyang mag-vlog. Pero parang ina-amplify pa niya yung sinabi niya officially sa personal capacity niya as a vlogger. At the same time, naiiba yung spin. So, kung medyo naaanghangan ka na dun sa official, lalo niyang aanghangan at babanggain yung mga usually niyang suspect na banggain. Kasi sabi nila kasi parang ina-approximate lang din nila yung klase ng spice mula sa kabilang kampo. Oo. Tama naman yun. Kasi sa online, talagang kung medyo hindi heated ang interaction. Kasi you're really after getting the reach. Hindi na yung followers eh. Yung followers, pwede kang organic, pero yung reach mo malaki. So siguro yung algorithm ng kahit anong platform, yun yung kinukonsidera mo para ka makakuha ng atensyon. Yung sa inyong pahayag, meron din po kayo doong pag-examine ng Duterte brand. Doon sa first quarter, makikita mo. Pero para ito ho ba ay parang neutral na pagsukat? Ito ba yung simpleng mention lamang or does it take into consideration po yung the context where in it was mentioned? Yung siguro kung kukunin mo siya on one pahayag, yung quarter, pagsukat yon. Pero pag kinuha mo siya ng kabuuan, for example, for 1 year or year-to-year comparison, medyo malalim na yung pag-aaral dun sa brand. Okay. Ang Duterte brand ba ay homogeneous? Isang ano lang ba siya? Or meron bang gradations per Duterte? Kasi albawa, merong masasabi tayo tungkol dito sa latest ni Mayor Baste, yung pagpapadump ng basura sa DNR. Pero pwede ring i-argue yun na hindi malayo doon sa posibleng gawin din ng tatay kung may ayaw sumunod. Maganda yung tanong mo, no, Lord. Saka, ang basic dyan, yung brand was defined by the father. So, kahit na medyo mahina yung salita, medyo malumanay ang pagkasabi, pag kinumpare mo dun sa tatay, na ma-magnify na, kaboses niya, same expression, same body language. So, pag pinag-aralan mo yung brand Duterte, may impact in the sense na yung brand, naghahatakan sila. Pero ang pinakabasihan noon ay yung sa tatay. Naghahatakan in the sense, depende sa issue. Hindi man hatakan pababa. Hindi hatakan pababa. Naghahatakan sila per issue. Okay. Tapos, kung titingnan natin yung brand na Duterte sa ICC at yung brand ni Vice Presidente sa impeachment, dahil sa kagustuhang sumagot, sa kagustuhan ano ba talaga ang totoo, minsan naghahatakan. Pero pag tiningnan mo yung nangyari sa HOR, yung nangyari sa ICC, tumataas yun. Lalo na nung nagsalita si Kaufman at yung mga tao na mismo ang nagtingin dun kay Madriaga, sa SALN, sa AMLAC, makikita mo humahatak. So parang may direct correlation yung tatay, yung vice presidente, at ngayon si Baste. Kasi si Baste, ang parang nag-e-echo na mala sounding like the father. Oo, yung matigas, nagmumura. May tattoo dito, nagchuchewing gum habang nag-speech. Oo, di ba? Yung mannerisms na, yun ang ibang nababasa kong komento, isara mo ang mata mo, parang naririnig mo daw si Tatay Digong. Kaya sabi ko, okay. So clear yung brand ng Tatay Digong. Yung brand ng mga anak, to a certain degree, tinitingnan, may factors ba na katulad sa tatay? Kung si BP, nakita natin yung sinasabi, nag-nuclear meltdown, and then biglang tahimik, and then biglang malumanay. No? Makikita natin yung adjustments na nangyayari, kasi babae siya, una. Pangalawa, meron tayong mga elements ng brand Duterte na mahirap makita sa babae. Pero yung ipaglaban mo yung constituent mo, yung panununtok,
brand Duterte yun eh. So, yun yung mga bagay na tinitingnan mo. Beyond that, yung Dutertismo din as a strategy Yes, no, yes. sa communications. Oo. Na maaari mong sabihin na ginagamit na nga ng iba ngayon. Yes, Ibang senador yes. na Oo, may ganun na rin. yan. Pero, Lord, hindi sila binabagayan eh. Kasi hindi naman sila nahalal na ganon. Nakita lang naman nila na Fake. pwede akong pumagitna o kumuha Plastic. ako ng certain percentage dito sa Dutertismo para lumaki yung base ko ng electoral base. Pero hindi binabagayan kung minsan nagiging negative pa. Correct. Kasi hindi taal, hindi genuine. Hindi organic. Hindi organic. Okay, ang mga responses ng Vice President dito sa mga nangyari kontrobersya, hindi siya regular na lumalabas. Hindi mo nga ma-predict kung kailan siya mag-issue ng statement. Yung prolonged silence ba, how effective is it as a strategy? Well, at least yung prolonged silence kasi is a strategy that you will adopt if you do not have control of mainstream. Kasi pwede kang i-edit, pwedeng iba ang interpretasyon. So might as well, wag na ako magpa-interview sa any given. Kaya kung makikita mo siya, na-i-interview siya na may video, usually social media. Kasi hindi mo pwedeng i-splice dahil marami kayong nagko-cover. But she can do that anytime naman, di ba? Yeah, She can but issue a video. she is often, the interpretation is different from what she says. No, I mean, she can create and issue her own video. Parang Yes, ginawa but niya dati. she is also not into that. Kasi ayaw niya nga yung too much packaging. She wants the real Sara to come out. Or are we dealing with parang less talk, less mistake kind of strategy? Hindi naman, Hindi kasi nakita natin yung karamihang errors niya sa communication were essentially because she kept talking or she wanted to prove something, or she wanted people to stop what others are doing to her staff. Okay. Si-shift ako ng konti, Mamalu. Both the President and the Vice President's numbers slipped itong sa first quarter ng Pahayag Survey. Ito ba sa pangalawa na, paano ko ba please, parang sinabi ni Lenny na parang there are weeks when decades happen. Parang gano'n na nangyari itong mga nakarang ilang linggo. Gaano nito kalaki o may epekto ba sa paghila, pababa pa lalo, or pag-angat ng mga numero ng dalawang to? Yung dalawa, actually, pag tiningnan mo sila, may trend sila na ang behavior nila almost the same. Pero in actual terms, mas malaki lang yung isa sa numero. Pero yung trend, yung curve, halos the same. Kasi nakikita si VP Sara dahil part siya ng unit team na a person to blame for what is happening. May ganun pa rin perception? Ganun? Oo, may ganun pa rin na kahit nag-sorry na siya, ang nasa isip pa rin ng tao ikaw ang nagkagusto niyan, ikaw ang nag-endorse, ikaw ang sumama dyan. So, I was expecting noong nag-decide siya to announce na tatakbo siya, klarado na sa tao. Pero nalagyan na naman ng cloud yung tungkol sa impeachment na kailangan niyan sagutin. So, makikita mo, may direct effect rin yung demolition na ginagawa sa kanya. Hindi siya siguro bumababa na ganun kababa across time, pero nagkakon siya, bumababa siya yung law of averages na tinatawag na sabi nga nung dating speaker o pagdating ng eleksyon, pag tapos na tayong kakademolish niyan, baka 10% lang yan, mas okay pa ako. May ganong reasoning. Pero hindi ko nakikita siya as a trend. Pag sinabi mong trend, 3 polling periods na consistent ang behavior, you will call it as a trend. Then maa-alarm ka. Pero ito, kung one snapshot lang, which is the first quarter, hindi pa naman nalalabas yung second and third, doon natin makikita. Yung pag-ungus ba, trend already na alarming, or momentum lang dahil may nangyari, nag-a-adjust. At makikita natin yung sa usapin ng impeachment, gusto ng taong bayan matuloy dahil gusto nilang mag-explain siya. You work with the Binay camp noong 2016. Marami kasing ang concern ay posible na, of course, nasa 50s pa rin ang VP pagdating sa mga numero, pero alarming daw yung hindi paggalaw at parang static na lang siya. No? Posible ba na mag-alabinay si VP Sara pagdating sa ano? Kasi Hindi yan. consistent, pas pagdating sa finish, malapit na. Tsaka nag-nose dive. Hindi yan. Yung kay VP Sara, pag tiningnan mo, naka-recover actually siya ng third quarter of 2025. Pero hindi ganun 64. Naka-recover siya by, I think, more than the margin of error. Tapos, biglang bumaba na naman. So, yung pagbaba niya, for so long as hindi bumaba sa 35% or yung worst case scenario sa 30%, okay lang yun kasi madaling maka-recover. At saka katulad nga ng sinabi ko, pag nag-plateau ka ng 2 readings, ang Kabahan ka next reading, pababa ka. Pag nagkaroon ka ng trend ng 3 readings, ibig sabihin nun, yun, totoong numero na yun na kailangan mong ingatan na. Okay. Mamalu, ito naman. Sa tingin pala talaga ay marami kasing nagsasabi na may Teflon effect pa rin kahit papano, may Teflon covering ang Dutertes.
Yung sinasabi nila na itong binulatlat sa house, yung mga pera sa bangko, etc. Sa tingin mo ba nai-epekto kaya yun? Wala. Hindi. O masusukat yan Hindi mo naniniwala ang sa tao. second Sa pahayag? second, pero pag titingnan mo yung ibang survey firms na naglabas, consistent ang Mindanao na nasa 90%. Oo. So makikita Parang mo... expected na yun, Ma'am Malu? Expected na. At saka Mindanao. ang Western Visayas, ang Central Visayas, Cebu, Bohol, that area, consistent siya. So meaning, pag tinitingnan mo siya geographically, hindi na erode ang base niya doon. Ang striking sa akin, based dun sa survey ng Pulse, is NCR. NCR. Biglang mas maraming in favor sa kanya. Dati, negative yan, at most, nagpapantay lang. Pero depende siguro dun sa tinetest na kalaban, kaya ganun ang behavior. Nagulat ako na, I don't know if it's Pulse or SWS, now I forget. Labang pa siya sa NCR. Yes, na, yes. pro-impeachment. Yes. Aha. Okay, pero kagulat-gulat yun na normally, stronghold ng Visayas ng mga ano. Okay, Ma'am Malu. So just to Opo, sorry. about Luzon. Luzon will be the battleground for 2028. Not Mindanao, not Visayas. It's Luzon, and to a large extent where you see, Nandyan yung mga see ano some erosion or not picking up. It's in South Luzon, Okay. which includes Bicol and Calabarzon. Ang Yun nga, Calabarzon gusto ko tanong yan. Pera na ang Bakit? labanan. Ang sinasabi kasi nila, ang bagong Metro Mananalo Manila lang ngayon sa ay yung pera. Calabarzon na. Kasi Yes, sa population. Kalaban ni oo, Chris, Mega Manila. Oo, sabagay. Kasama pa rin sa bilang po yun. Malaking role ng NCR sa Luzon kasi media center siya. Opo. So technically, na-echo sa ibang lugar. Kasi, okay, Ma'am Malu, ang opinion ninyo na nababali-balita na ang posibleng mag-preside sa impeachment ay si Chis Escudero. Oo, nagulat rin ako doon kasi may nagsabi sa akin, nagulat ako doon sa resolution na napasa ng Gatchalian-led na in-author ni Senator Subiri, kung saan sinabi nila the majority will decide on who will be the presiding officer, which is contrary to our Constitution. The Constitution says the presiding officer for the President and all other positions is Chief Justice. Vice President is Senate President. So I was thinking, I think dito ko rin yung sinabi na in another show na napaka-importante na ang background ng Senate President may law dahil sa jurisprudence. Not the knowledge of rules and everything. It's essentially yung mapapalalim yung diskurso, mali ang iyong opinion kasi ganito yung jurisprudence dyan. Tapos nagulat ako na may ganong resolution na na-approve ka agad that would allow whoever is the majority to name the Senate, the presiding officer. And it turns out part of the agreement with Senator Escudero to cross is the ability to be the presiding officer. Hindi ba magandang balita yan para sa supposedly pro-Sara Camp? Magandang balita dahil lawyer at nakita naman natin si Senator Escudero nung sinabi niya yung rason sa forthwith at siya yung sinang-ayunan ng Korte Suprema. Nakakatakot lamang kasi kung ang dahilan ng pagtawid niya ay concession doon, medyo baka hindi maging balanse. Pero ako ay humahawak pa rin doon sa punto na 16 ang votes needed to convict. As far as I'm concerned, until today, the 16 is very hard to come up Yung with. sinulat ninyo sa column ninyo recently, yung carrot and stick Oo. na sitwasyon, sa tingin nyo ho ba yung stick na part nito ay mag-work? Oo, nag-work. Kasi nakita naman natin. Plus yung ano pa, para makaabot doon sa sinasabing numbers that needed. Parang hindi sa tingin ko unless filean nila ng kaso kasi si Senator Jinggoy, si Senator Cheese, si Senator Bato, kung filean si Senator Go, kung filean si Senator Marcoleta, 'di ba? Si Senator Padilla. Oh, 6 na yan. Tapos kung ang sasabihin nila, kasi kaya nagiging issue yung majority na 11, kasi hindi nila binilang yung dalawa. Hindi naman sila resigned, hindi naman sila namatay. In fact, nandun pa yung dalawa. Why are you dropping them off? Correct. So if you consider that as an example, and there are 6 senators that will be Pero paano yun? Pababalikin si Bato? ay si Bato naman nasa right to... So, Kasi may mandate ka mo. May- oo, Pero may mandate. paano magboboto via Ouija board? hindi, sa tingin ko, dahil hindi pumasa yan, dadating siya sa session hall at magboboto siya. Yan ang interesting. Yun ang interesting. Kaya ang body ngayon of interest sa media is really the Senate. Ma'am Malu, nagkaroon ng security threat recently ang Senado. Tayo lang naman nag-uusap dito. Meron ho ba kayong nababali-balitaan na may mas malaki pang mga pagkilos? Kasi, well, si Senator Lacson na mismo nagsabi na may mga ramblings na raw among the ranks of the military. Sa tingin ko, Lourdes, yung ramblings, nandyan yan hanggat hindi naaayos yung AFP, yung promotions, yung role ng Board of Generals. At saka yung role ng Secretary of DND sa mga appointments. Pag yan naayos, sa tingin ko walang ramblings. Pangalawa, may ramblings kasi merong mga bagay-bagay na ayaw ipresenta sa publiko eh. Katulad na lang yung Brave 18,
tapos itong Brave 14 at yung Brave 7. Hindi ko sinasang-ayunan lahat ng sinasabi nila, pero yung puntong ilabas mo dyan at pag-usapan at malaman natin na madali mo mapagsama-sama ngayon ng circumstantial evidence so yun, kailangan mo pag-usapan. Yun, kailangan dalhin mo sa public. Ang daming hanging questions from the small committee to the certain individuals na nakalimutan na, to certain members of the House na hindi na minimension at nakafocus lamang sa Senado. So kung nakafocus yan sa Senado, related yan sa impeachment, di ba? Yun yung mga bagay-bagay na titingnan mo. Ngayon, related sa majority kasi may dalawang pinuno ng Senado ang hindi nagkakaintindi. Pero sa balita mo ba, Ma'am Malu, sa sino mang may mga plano na nagawin sa EDSA, halimbawa, may marathon daw bukas, balita na, malaking marathon. Oo. Dapat ba sila mag-reschedule? Hindi. Kasi alam mo yung date bukas, napakahalaga yan sa kasaysayan natin, 128 years of independence. So maraming usap-usapan, ano ba ang independence sa'yo? Ikaw, Juan de la Cruz, ano ba ang independent from what? Independence from whom? Diba? So yung mga bagay-bagay na yun, napapag-usapan. At pag napapag-usapan, invariably, dumadating yung ekonomiya, yung sitwasyon ni Juan de la Cruz, na ang dati niyang sweldo na 17,000, ito na lamang ang nabibili. So bumabalik sa issues ng bulsa at issues ng tiyan. Pag yun nasama mo sa ganitong administrasyon na hindi mo maintindihan kung saan pupunta, napakahirap para mo matulungan si Juan de la Cruz. Nagkaroon pa tayo ng earthquake. Sinarhan na naman si Strait of Hormuz. So palala ng palala yung sitwasyon natin. Ano ang pinaka-angkla o safety net ni Juan de la Cruz para mag-survive hanggang 2028? Yun yung pinag-uusapan madalas. Hindi ko alam kung nahiwagaan ako o nagbibigay ka ng rational for Hindi. a potential Hindi rumbling. Hindi, marami ng rumblings. Yun ang parati kong question. Tama ba yung basa nyo, yung National Situationer? Kasi baka mamaya, nakikita nyo lang yung isang parte, hindi nyo nakikita yung kabila. Pero, Lourdes, ang ating micro, small, and medium scale industries, almost 97% yan. Ilalang yung dambuhala. Doon nararamdaman na may mga nagsasara, may mga nagbabawas ng empleyado. Makita mo yung datos natin sa underemployment. Kailangan ni Juan de la Cruz ng average of 3 jobs in order to meet the 17,000 minimum. Napakahirap nun. So, kung hindi klarado sa gobyerno ang pagtulong, ang malaking kwenta dyan, saan mo kukunin yung budget? Kasi nga nakurap. Diba? Pag nakurap mo, saan ka kukuha ng budget? Uutang ka. Pag umutang ka pa, ang bawat pamilyang Pilipino, 694,000 ang utang Yan na. ang ano Ma'am Malu, may mga nagtatanong ginawa ni siguro. BBM. Utang ng utang. Hindi ko alam kung ultimately itong nangyayari labas sa Senado ay baka hindi nila nakokonekta sa in the end may kinalaman pa rin to sa usapin ng impeachment ng Vice President. Meron bang point na may narinig ka na posibleng mag-advise kay VP Sara na lalo na nung may impasse, medyo tenga na yung trabaho nila na Sara Duterte become the bigger person at magsalita at siya na mismo ang makiusap sa lahat na mga parehong partido na isang tabi muna natin ang partisan politics at may ganun ho ba? Alam mo, Kung Lloyd, malinaw yung kanyang divisions. Kasi nagkalinyahan na sa lupa eh. Mahirap yung nangyari na pinadala si Presidente Duterte sa dahig. Yun yung talagang conditional breaking sa anong negotiation, no? At on my way here, binibilang ko yung nagtatawag na tumindig ka na, magsalita ka na. Mahirap gawin yon ng isang vice presidente dahil ikaw ang constitutional successor. At pag ang tao, kung kunyari nagsalita siya, pinanindigan niya yung mga calls sa kanya na tumayo na, at hindi dumating doon ang tao, kakasuhan siya, ikukulong siya. Imaginein mo yung may impeachment ka, kinulong ka pa, vice presidente ka, napakahirap nung sitwasyon. Hindi ko sinasabing mali yung pagtawag kasi right yun ng bawat Pilipino. Pero tatandaan nyo, si vice presidente constitutional successor. So she will benefit from that. At mahirap naman yung taong magbe-benefit doon ang maglilid. Wala sa kasaysayan natin na nangyari yon. May mga kumilos, tapos ibinigay sa kanila. Kung titingnan natin si Gloria. Presidente Aquino, di ba may mga kumilos, tapos siya ang pinag-oath. Kay Presidente Gloria. Arroyo, nag-withdraw ng support ang Secretary of National Defense, si Orly Mercado, at saka si Hirap yata yun. General Angie Reyes. Mahirap yung sitwasyon na yon. So, ano yung call mo? Nagko-call ka para magkaroon ng leader? Parang hindi dapat Di bagay. siguro tayo tingnan na leader-centric. Pero kung constitutional succession lamang ang gagawin, nandun siya. Ang Pero dating para kasi, siya mag-lead, parang magbukang desperado si BP Sara, ganun eh. Ako, ang sa panawagan tingin ko lang siguro napakahirap. na baka pwedeng pakiusapan na yung mga senador na huwag mo na mag-away-away.
pero ayaw niya nga Kasi makialam tied- doon dahil tied sa kanya yun eh, di ba? dahil sa impeachment Kaya trial. nga, Oo. oo. So bakit ka makikialam doon? Dapat na kaya nga sabi niya hindi ko yan, wala akong salita diyan sa awayan nila. Kasi ang isa pa natin kailangan tingnan, wala namang political party si VP Sara. Nung nanalo, unit team lang siya at saka hukbong na regional party. So kung nagkaroon ng Kawawa yung mga sumali. di ba? Ngayon, 3 na lang yata ang natira doon. Ay, hindi naman siya partido ang PDP. So, may mga nuances na kailangan maingat tayo. Marami pa akong gustong itanong sa iyo, Ma'am Malu. At feeling ko mas maganda yung usapan mamaya doon sa couch na yun. Okay, so ayan po no. Mahirap if si VP Sara ang manawagan ng people power kasi po magmukhang desperada po si VP Sara niyan. Kasi kung magsa-successful yung people power, si VP Sara will benefit the result. Yan ang sabi ni Ma'am Malu Tiquia. Okay, so kayo guys, ano ang opinion ninyo? Dapat na bang manawagan si VP Sara ng people power? Maglatag kayo ng inyong opinion. At atin po yung babasahin sa comment section. Paki-like, paki-share na lang. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo, okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.